Magandang buhay! Maganda ba buhay natin? Maganda ba buhay natin? Amen! Maganda buhay natin. Siyempre, magandang buhay natin kasi na kay Lord tayo, di ba? Amen? Amen! Tayong lahat ay tumayo. Pangunahan natin ang ating pananambahan sa pamamagitan ng panalangin. Tayong lahat ay yumuko at ipikit ang ating mga mata. Dakilang Diyos, napakabuti nyo. Napakadakila nyo, Panginoon, sa buhay namin. Ang inyo pong biyaya ay sapat sa araw-araw. Hindi po kami, Lord, nagkukulang sa mga bagay at mga pangangailangan namin, Lord. Tatlong beses po kami at higit pa nakakakain sa araw-araw. Sapagkat kayo po ang pinanggalingan ng aming mga pagkain, mga biyaya na aming nakakamtan sa araw-araw. Lord, sa umagang ito, hiniling po namin na patuloy niyo po kaming biyayaan, patuloy niyo po kaming pagpalain, patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa, Lord, lalo-lalo na, Lord, sa umagang ito, na kayo po ay pupurihin at dadakilain namin sa pamamagitan ng pag-aawitan, sa pamamagitan ng pakikinig na mensahe, at sa pamamagitan ng pag-fellowship sa bawat isa, pagbabatian, pagkakamustahan, O God. Sa mga kasama namin, Lord, na wala pa po rito, ingatan niyo po sila, Lord. At sa mga nagdadalawang isip, Lord, tulungan niyo po sila na hindi na po sila magdalawang isip. Sa halip ay maibigay po nila ang araw na ito, araw ng pananambahan sa inyo. 6 na araw niyo po kami nagtrabaho sa mga personal na buhay namin at ang isang araw, mahigit lamang 2 oras ay ibibigay namin, Panginoon, sa inyo. Sapagkat mahal namin kayo, kagaya ng pagmamahal niyo sa amin. Mabuti kayong Ama, dakila kayo, Panginoon, sa buhay namin. Ang inyong biyaya ay siksik, liglig at umaapaw. Hindi niyo po kami pinababayaan sa aming mga pangangailangan. Iniingatan nyo kami, Lord, sa pagsakay ng mga sasakyan o sa aming mga personal na sasakyan. Pinagpapala nyo po kami, Lord, sa pamamagitan ng mga kaibigan namin na nakapagbibigay sa amin ng kagalakan sa araw-araw, nagpapasaya sa amin, sa mga pamilya namin na binibigay nyo upang maging inspirasyon namin, Panginoon, sa araw-araw. At sa mga pagsubok na ginigay nyo, na kung saan ginagamit nyo upang maging matatag kami, Lord, sa aming mga ginagawa, O God, sa aming pag-araw-araw, Lord, na ginagawa, Lord, sa aming personal na buhay, sa aming klase, sa aming trabaho, sa mga business namin, Lord. Salamat, Lord, sa wisdom na pinagkakaloob nyo, Lord, sa amin. Patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin sa spirito at katotohanan. Sa umagang ito, ihahanda po namin ang aming puso at ang aming isipan upang sa gayon, Lord, 100% or higit pa namin maunawaan at maintindihan ang salita ng Diyos na ibibigay nyo sa umagang ito. I-bless nyo po ang magbibigay na mensahe. I-bless nyo po ang lahat ng tatayo dito sa harapan na maging pagpapala sila sa amin at kami po ay pagpalain, Lord, sa kanilang mga sasabihin. Thank you, Lord. Kulang ang salita, kulang ang panalangin upang maibigay po namin ng higit-higit, Lord, ang mga ginawa niyo, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Lord. Salamat po sa kadakilaan niyo sa buhay ng bawat isa. Kayo po ang kadakilaan, kaluwalhatian sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Happy day! Amen! History that is written, you have rescued me by the way Jesus is alive. Empty cross
the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. No, 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 no. Forever I am changed. I stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. And rejoice, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day. I love your name, powerful name. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day. Jesus. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Forever be the same. Forever be the same. Forever I am every day with Lord is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every
napakasarap magpuri sa Panginoon at napakasarap i-enjoy ang bawat araw kapag kapiling natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen. I need now under your wings. Call on me within your mighty hand. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land. I will be still and
po yung pagkakaiba natin sa hindi Kristiyano. Kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, maliit, malaki, sindawak ng karagatan, sintaas ng kalangitan, ay kakayanin po natin sapagkat tayo ay may Diyos na buhay na makikinig at pagagaanin ang ating mga pasanin sa araw-araw. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. I
Panginoon, patuloy naming tinatanggap ang salita, ang pangako nyo na hindi nyo kami pababayaan. Kayo po ay nananatili sa amin, Panginoon, sa aming buhay. Hanggat kami may hininga, hanggat kami nagtitiwala na kayo lamang ang aming Diyos na malalapitan sa araw-araw. Palagi po namin, Lord, itatanim sa puso at sa isipan namin, You alone are forever in our lives. At ang lahat ng Kristiyano ay magsabing, Amen! Hallelujah! Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo naman po ay dadako na sa ating scripture reading. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po tayo sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. 16. Magalak kayo lagi. 17. Palagi kayong manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong magsiupo. Good morning everyone. Lahat po ba'y nakadalaw na o dinalaw na? Okay. For this month of November, ang ating pong series is about gratitude. Pasasalamat. So, ang tema po natin ay a grateful heart. No? Yan. Yan po yung ating tema for this month of November. Ang ating pong pag-uusapan dahil Thanksgiving month ang November ay patungkol sa pasasalamat. No? So, yan po yung series. No? So, tingnan po natin, o ba yung mga naka-schedule na topic natin for this month. Okay? Una, sa first Sunday, pamagat po ay gratitude in all circumstances. No? At yung pong ating text ay yung binasa kanina ng ating scripture reader sa 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. No? Sa next Sunday, we'll be talking about the power of a thankful heart. No? And then on third Sunday, the role of gratitude in worship. Pagdating ng fourth Sunday, siyempre, anniversary natin yan. So, meron na din tayong team dyan sa ating anniversary. So this Sunday, we'll be talking about gratitude in all circumstances. No? But before that, let's pause in prayer for a moment. No? Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila. Nawa nga po sa aming pag-aawitan. Ito po ay naging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Wala po kaming ibang nais sa mga oras na ito upang kundi ang ikaw ay itaas at purihin sa aming kalagitnaan. Nawa nga po, Panginoon, ay mabigyan po namin kayo ng kaluguran. At maging sa amin pong pagbubulay sa inyong salita, patuloy po kaming samahan, turuan, at gabayan na ito po ay aming maunawaan, Panginoon. Enlighten niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng Holy Spirit at nawa ay pakapuspusin niyo nga po kami sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po ang salita na aming pagbubulayan sa mga oras na ito. Ito mandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po doon sa ating binasa kanina sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always. Madaling sabihin, mahirap gawin. Lalo na kung nasa sitwasyon ka na puno ka ng problema, no? Ang dami mong iniisip, ang dami mong concern. No? Tapos sabi ng Biblia, rejoice always. No? Pray continually. No? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. No? Madali bang magpasalamat sa lahat ng nangyayari sa ating buhay? No? Lalo na kung ikaw ay nawala ng mahal sa buhay. No? Madali ba magpasalamat sa ganitong sitwasyon? Itong week na ito ay yung pamangkin ko namatay. After niya, sumunod naman yung asawa ng pamangkin ko sa pinsan. No? So magkasunod po sila. No? So kaya pagkatapos naming mag-enjoy ng Friday,
nakiramay naman kami kagabi. No? So, para sa mga magulang at sa mga naulila, napakahirap pagka ganito sitwasyon na magpasalamat, di ba? Pero sabi ng Biblia, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang 1 Thessalonians ay sinulat ni Paul para i-encourage itong bagong simbahan sa Thessalonica. Batang-bata pa po itong simbahan na ito. At itong si Paul, tinutulungan niya itong mga Kristiyano sa Thessalonica kung papaano mamumuhay in a way na nagre-reflect ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Dito sa mga verses na ito, ina-outline ni Paul dito yung mga malalim na katotohanan. Ang kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya ay involved dito yung tinatawag na joy. Hindi lang ito yung momentary joy, hindi lang ito yung pang-isang araw na joy, but this is a constant joy. Unceasing prayer, hindi naman ibig sabihin na wala ka nang gagawin sa maghapon kundi mag-pray. No? Ang ibig sabihin po nitong praying without ceasing o pananalangin na walang humpay ay you are always in the spirit of prayer na kahit anong ginagawa mo, naalala mo, isang kapatiran, pag-pray mo. Naalala mo, meron kang concern, pag-pray mo. Nasaan ka man, ano man ginagawa mo, pwede kang mag-pray. And yung sinasabi ni Paul dito, yung maging mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Sa bawat sitwasyon sa ating buhay, pasalamatan natin sa Panginoon. Mga kapatid, habang tayo nagkakatipon ngayon, nais kong talakayin ang isang mahalagang tema na makikita natin sa verse na ito, sa mga verses na ito. Sabi sa Tagalog, magsaya kayong palagi. Manalangin kayo ng walang tigil. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Yun po yung reason. Bakit kailangan nating maging masaya palagi? Bakit kailangan nating manalangin palagi? Bakit dapat nating pasalamatan ang lahat ng bagay o lahat ng sitwasyon sa ating buhay? Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sa mga talatang ito, makikita natin ang bagay na tila simpleng gawin, ngunit kapag ikaw nandoon na sa sitwasyon, maaaring sa tunay na buhay, mahirap. Maaaring sa aktual na buhay, mahirap. Pero kung babasahin natin, kung titingnan natin, parang ang dali lang gawin, parang simple lang. Pero kung ikaw nandoon na sa sitwasyon, sa aktual na buhay, mukhang mahirap gawin. Sabi niya, magalak. Unang sinabi ni Paul dito ay magalak. Na nagsasabing kahit sa mga pagsubok, may dahilan tayong magpasalamat. Tapos sabi niya, manalangin ng walang tigil. Ito'y nag-uudyok sa atin na lumikha ng tuloy-tuloy na ugnayan sa Diyos. Yung tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa Diyos. Constant communication, constant connection. Naranasan niyo bang mawala ng internet? Mawala ng connection? Di ba? Gusto natin tuloy-tuloy ang connection. Gusto natin walang interruption. Sana, ganun din tayo sa ating pakikipag-connect sa Panginoon. Gustuhin natin na tuloy-tuloy ang ating connection sa Diyos at walang interruption, walang putol-putol. Katulad ng pagnanais natin sa internet service na tuloy-tuloy. 24 hours a day, 7 days a week. Hindi lamang ito sa panahon ng kasaganaan, kundi lalo na sa panahong mahirap ang ating sitwasyon. Ang pinakamapanghamon o pinaka-challenging na part ay yung magpasalamat sa lahat ng bagay na nagtataguyod ng pananampalataya sa kalooban ng Diyos. Kahit na hindi natin naunawaan yung ating mga sitwasyon. Bilang mga tao, natural sa atin na minsan nafo-focus tayo, natutuon tayo doon sa mga problemang hinaharap natin. Yan yung ating natural response bilang tao. Sino ba sa inyo hindi na mo problema?
Sino ba sa inyo ang hindi nag-iisip sa kanyang problema? No? So, bilang tao, natural po sa atin na tumuon sa ating mga problema ang kinakaharap. Madalas, nag-aalala tayo, pero hindi tayo dapat nawawala ng pag-asa. Ang utos na ito ay nagtuturo sa atin na ang pasasalamat ay isang pagkilos ng pananampalataya. Isang pagpili na itaas ang ating mga mata mula sa mga hamon at tumingin sa kabutihan ng Diyos. Ito po yung sinasabi na sa halip sa problema tayo mag-focus, sa Diyos tayo tumingin. Sa ating pag-aaral sa mga talatang ito, inaasahan ko na mauunawaan natin na ang pasasalamat sa lahat ng pagkakataon na hindi lamang isang responsibilidad, kundi ito po ay isang pribilehiyo. Ito ay isang paraan upang ipakita ang ating pagtitiwala sa Diyos na may layunin sa lahat ng ating pinagdaraanan. Sa gitna ng mga pagsubok, ang ating pasasalamat ay nagbibigay ng liwanag, kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa ating ugnayan sa Diyos. So isa-isahin po natin. Una, tingnan po natin yung command to give thanks in all circumstances. Sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, give thanks in all circumstances, not only when life is going smoothly, but in every situation. Hindi lamang tayo magpapasalamat kapag ang buhay ay smooth sailing. Ang sabi niya, sa lahat ng sitwasyon, maalon man, mabagyo man ang buhay, ang sabi ni Paul, magpasalamat. The Greek word for all ay panta. Ito'y nagsasabi na itong ang equivalent nito sa English ay every possible situation. And this is suggesting that there's no exception to this command. Now, merong reason bakit sinasabihan tayo na magpasalamat sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. There is reasons for this command. Una, because this is God's will for us. Pangalawa, gratitude in all circumstances requires faith. Okay. So, dahil itong kalooban ng Diyos sa atin, binibigyan din ni Paul dito, in-emphasize niya rito na ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang isang suggestion, kundi ito ang ninanais ng Diyos para sa atin sapagkat pinapanatili nitong malapit ang ating mga puso sa Kanya. Bakit dapat tayo magpasalamat? Because this is God's will for us. At dahil dito, nais ng Diyos na yung ating mga puso ay mananatiling malapit sa Kanya. Pasasalamat sa lahat ng pangyayari ay nangangailangan ng pananampalataya. Ito'y nangangahulugan na dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. That He is a sovereign God and that He is in control. He is still on the throne. Siya pa rin ang nag-ahari, siya pa rin ang nakaupo sa trono, siya pa rin ang Diyos, anuman ang mangyari. At siya ang may kontrol ng lahat. Kahit hindi natin naunawaan ang ating kalagayan, ang ating sitwasyon, o mga pangyayari sa buhay, magpasalamat tayo dahil ang Diyos pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Ang utos na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon na makikita sa 1 Thessalonians 5:18 na nagsasabing magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat itong kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pinapakita po ng talatang ito na bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinatawag na magpasalamat hindi lamang sa magagandang sitwasyon, kundi pati na rin sa mga hamon at sa mga mahihirap na sitwasyon na naranasan natin sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututunan nating magpasalamat dahil alam nating kasama natin ang Diyos at siya ang may hawak ng lahat ng bagay kahit sa gitna ng pagsubok. Tingnan po natin si Job. Alalahanin natin si Job. Si Job na wala ang lahat sa kanya, pero pansinin po natin anong kanya sinabi.
Sa isang iglap, yung lahat ng kayamanan ni Job, yung kanyang mga hayop, yung kanyang 7 anak, yung kanyang mga ari-arian, sa isang iglap ay nawala lahat ito. Pero ano po ang namutawi sa mga labi ni Job sa kabila ng mga sitwasyong ito sa kanyang buhay? Sabi niya, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Pag nawalan ka ng cellphone, masasabi mo kaya ito? Nawalan ka ng iPhone 15 Pro Max, fully paid. Masasabi mo kayang, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Imaginin po natin, ano kaya equivalent sa piso ng mga nawala kay Job? No? Lahat ng kanyang mga hayop sa isang araw, nagkamatayan. Lahat ng kanyang ari-arian, nawala. Lahat ng kanyang anak, nawala. But still, sabi niya, the Lord gave and the Lord has taken away. Hindi po niya dinideny yung pain. Yes, masakit ito para sa kanya. Sino bang hindi masasaktan? Sino bang hindi sasama ang loob? Kapag mawala ang lahat sa iyo. Siguro nga, kumakanta pa tayo minsan, kunin mo ng lahat sa akin. Wag lang ang aking cellphone. Tapos na-snatch lang. Di ba, ang hirap magpasalamat. But, tingnan po natin si Job. Yes, hindi niya dinidena yung pain, nasaktan siya, mahirap itong kanyang sitwasyon, but still, he acknowledged God's sovereignty. Sabi niya, may the name of the Lord be praised. So, itong command na ito ay, kaya command, hindi po ito option, hindi po ito suggestion. Ito po ay utos. Magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Give thanks in all circumstances. Point number 2 is how gratitude shifts our focus from problems to God's goodness. Thanksgiving refocuses our hearts. Sa halip na matuon sa mga alalahanin at pagsubok, iniaangat tayo ng pasasalamat upang makita ang presensya at pagkakaloob ng Diyos. Kung tayo po ay nakafocus yung ating puso sa pasasalamat sa Diyos, sa halip na matuon tayo sa lahat ng ating mga alalahanin at mga pagsubok na nangyari sa ating buhay, inihaangat po tayo nito na tayo po ay magpasalamat para makita natin yung presensya at yung provision ng Diyos sa ating buhay. Meron po mga biblical examples. Una, si Paul at si Silas. Nung po sila ay nakakulong. Sa Acts chapter 16 verse 25. Yung po kanilang sitwasyon, sila po ay nakakulong doon po sa pinaka-inner cell, sa pinakaloob. Tapos, tanikala yung kanilang mga paa at kamay. Nakaipit yung kanilang mga kamay sa malalaking kahoy. Tapos nakatanikala sila. Naka-shackle. No? So, ganun po yung kanilang sitwasyon. Pero sa kabila nung naranasan nilang pagkakabugbog, bago po sila kinulong, binugbog muna. No? Sa kabila nung kanilang pagkakabugbog at pagkakakulong, sila po ay nananalangin at umaawit ng mga hymns sa Diyos. Nagpupuri po sila sa Diyos. Ang kanilang pasasalamat at pagsamba ang nagbukas ng pintuan para sa isang himala. So literally, bumukas talaga yung mga pintuan ng kulungan. Kaya yung prison guard, binunot na yung kanyang espada at magpapakamatay na. Pero sinabihan siya ni Paul,
huwag mong sasaktan ang iyong sarili. Andito kami. Walang tumakas. Andito kaming lahat. Kasi pag may nakatakas, accountability niya yun. Lagot siya sa amo niya. Lagot siya sa boss niya. Pag may nakatakas na preso. So, kaya, para hindi siya malagot, papatay na lang sana niya kanya sarili. Pero sabi ni Paul, huwag mong sasaktan ang iyong sarili. No? Pangalawang example, si David, doon po sa Psalms. No? Madalas, sumulat si David ng mga salmo ng pasasalamat sa gitna ng mga pagsubok. Halimbawa, yung Psalm 13. Basahin niyo po yun. Ang pasasalamat ay nagpapaalala sa kanya ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang pasasalamat ay nagbabago ng ating pananaw mula sa mga problema patungo sa kabutihan ng Diyos. Sa halip na tumuon sa mga pagsubok, ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng ating mga mata upang makita natin ang mga pagpapala at presensya ng Diyos sa ating buhay. Pinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay tapat at mabuti kahit sa gitna ng mga hamon. Gaya ng kamera na maaaring mag-focus sa iba't ibang bagay. Yung mga latest na camera na cellphone ngayon, kaya mong i-zoom in kahit malayo, ang linaw. Katulad ng isang camera na kaya niya mag-focus sa isang bagay, ang ating puso ay maaaring tumuon sa mga problema o sa mga pagpapala ng Diyos. So it's your choice. Saan ka titingin? Saan ka magpo-focus? Sa mga problema o sa mga pagpapala ng Diyos? Kung ako sa inyo, kakanta na lang ako ng Count your blessings, name them one by one. Ang pasasalamat, ito yung lens. Parang sa camera, meron siyang lens. Ang pasasalamat, ito yung lente na ginagamit natin upang makita ang kabutihan ng Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. In every step, in every situation, sa pamamagitan ng pasasalamat, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos. And I will sing of the goodness of God. Because God is good all the time. And all the time, God is good. Pangatlo, there are practical ways to cultivate gratitude daily, even in trials. So, may mga practical steps tayong pwedeng gawin para maging part ng daily life natin ang pasasalamat. Makultivate o malinang sa ating puso at isipan ang pasasalamat. So, simulan natin sa practice number 1. Start with prayer and praise. Simulan natin ang bawat araw sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos. Isipin natin yung mga specific blessings na binibigay ng Diyos sa atin sa bawat araw. Even in difficulty, kahit na sa mahihirap na sitwasyon ng ating buhay, tanungin natin ang ating sarili, ano kaya yung pwede kong ipagpasalamat sa Diyos ngayong araw na ito? Hanapin natin. Isipin natin, ano kaya yung pwede kong ipagpasalamat sa Diyos ngayong araw na ito? Yun lang nagising ka, isang bagay na yun na pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. Maraming natulog kagabi, hindi na nagising ngayon. So, yun lang nagising ka, humihinga. Isang bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. Yung nandito ka, hindi ka nakahiga dahil may karamdaman ka, isang bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. Maraming nasa ospital ngayon, naghihirap, nag-aagaw buhay. Pero praise God, because andito tayo, wala tayong sakit, malakas yung ating pangangatawan. One thing, to thank God and praise Him. So, bawat araw, mag-isip po tayo. Ano kaya yung pwede kong pagpasalamat sa Diyos ngayong araw? Practice number 2, keep a gratitude journal. Yung mga kabataan, meron sila binigay sa aking magandang notebook nung birthday ko. So, yun yung gagawin kong gratitude
journal ko. No? At kasama na rin yung prayer journal doon. No? So, dito sa gratitude journal na ito, kahit maliit na notebook lang, yung mga hindi nagamit ng mga estudyante natin ng mga notebook. No? Diba, may binibigay yung city government ng mga notebook. Minsan, ayaw natin gamitin yun. Binibilan pa rin natin ng notebook yung mga anak natin. No? Pwede tayong kumuha doon no? ng isang notebook. Ilista natin 3 bagay na pinagpapasalamat natin. Halimbawa, itong araw na ito. No? Ilista mo doon. Salamat, nagising ako ngayong araw. Number 2, salamat, sarap ng almusal ko. Number 3, salamat, nakapag-church ako ngayong araw. O, nakatatlo ka na. O baka nga susobra ka pa sa 3. No? So, at least 3. 3 bagay na pinagpapasalamat mo. Mag-reflect tayo dito. At dahil dito, yung focus natin, masishift siya. Yung perspective natin, yung mindset natin, magbabago. From a scarcity to one of abundance. Alam niyo, kaya mahirap magpasalamat dahil hindi natin pinapansin. Kahit yung maliliit na bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, dapat pasalamatan yan. So, maglista lang tayo at least 3. And I'm sure, hindi lang 3 yung pwede nating pagpasalamat sa Diyos sa loob ng isang araw. No? At the end of the day, balikan mo yung nilista mo, praise Him bago ka matulog. No? Practice number 3, speak gratitude out loud. Paano yan? I-share natin yung ating pasasalamat sa Diyos. No? Hindi lang during prayer meeting. During prayer meeting, minsan nagkakahiyaan pa, nagpapakiramdaman pa. No? Kaya, ginagawa madalas, paikot na lang. No? I-share natin yung ating pasasalamat sa iba. Speak about God's blessings in conversations, yung mga simpleng conversation, pakikipag-usap. Speak about God's blessing. Ikwento mo, ano ba yung blessing ng Panginoon sa iyo? Paano ka binibless ng Panginoon? At dahil dito, nare-reinforce yung ating grateful heart at na-encourage yung mga taong nakakarinig, yung mga taong nakapaligid sa atin. Kapag ang naririnig na siya palagi, yung pasasalamat sa Diyos dahil sa mga blessings na binibigay sa iyo ng Diyos, nakaka-encourage ito sa mga nakakarinig. Practice number 4, remember God's past faithfulness. Mag-reflect tayo sa mga panahong dinala ka ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok at kung paano Kanya itinawid sa mga pagsubok na ito. Itong practice na ito ay magpapaalala sa atin at nagpapalakas sa atin pananampalataya dahil siya ay patuloy na magiging kasama at kumikilos sa even sa ating mga present situations and challenges. May kwento tungkol kay Corrie ten Boom. Isa siyang Christian, kasama yung kanyang kapatid na si Betsy. Naikwento ko na rin ito dati. Pero ito naman, about dun sa kanilang situation, yung kanilang, sila kasi nakakukulong sa concentration camp ng mga Nazi noong World War II. No? Yung kanilang barracks ay marumi, masikip. No? Kung makikita niyo yung mga kulungan natin sa ngayon, siksikan, over capacity. No? So, yung mga kulungan na dapat pang 100 lang, minsan 300, 500 ang nakakulong. So, kaya pagka matulog sila, isang ano lang. No? Isang, kung nakatagilid, tagilid lang. Hindi na pwedeng gumalaw. Hanggang umaga na yon. Kung nakatagilid sa kaliwa, puro nakatagilid sa kaliwa lang. Hindi ka pwedeng umuwi ng posisyon kasi hindi na kayo kakasya. No? So, masikip. Itong barracks o itong kulungan nila Corrie ten Boom during the World War II sa concentration camp ng mga Nazi, bukod sa marumi, masikip din. At bukod sa marumi at masikip, ito'y punong-puno ng mga kuto. Itong kapatid niya, si Betsy, in-encourage niya yung kanyang kapatid ni si Corrie na magpasalamat kahit sa mga kuto. Sa una, hindi maisip ni Corrie
kung papaano siya makakapagpasalamat sa ganitong discomfort na kanyang nararamdaman. Imagine, kagat ng kagat sa'yo yung mga kuto. Itong kuto na ito, hindi lang yung sa ulo, kundi kumakagat sa buong katawan. No? So, imagine the discomfort, makati. No? Baka itong kuto na sinatabi dito, parang yung pulgas. No? Subukan niyo bang makagat ng pulgas? Di ba? Ang kati. No? So, maliliit lang yan. Minsan di mo makikita, patalon-talon yan. Pero pag nangagat, sobrang kati. No? So, ganito yung discomfort na kanilang nararanasan. Pero sabi ng kapatid niya, si Betsy, magpasalamat ka. Even dito sa discomfort na ito. So, patuloy sila nagpipray. Patuloy sila nagpapasalamat sa Diyos. Kasama na yung mga kuto. Pinapasalamat nila sa Diyos. So, hindi nila natuklasan hanggang sa kalaunan na yung palang mga kuto na yon nagpapanatili sa mga gwardiya na malayo sa kanilang mga barracks. Dahil sa mga kuto na yun, hindi lumalapit yung mga gwardiya sa kanilang mga kulungan. At dahil dito, nakapagbigay ito ng daan sa kanila upang magsagawa ng mga pag-aaral ng Biblia at magbahagi ng pag-asa sa mga ibang bilanggo ng walang hadlang, walang pumipigil. Dahil yung mga gwardiya nandun sa mga layo at ayaw lumapit sa kanila dahil makakagat din sila ng mga kuto. So ginamit ng Diyos itong isang bagay na kasing sama ng mga kuto upang protektahan sila at tulungan silang ipalaganap ang kanyang salita. So we see, even in a negative way, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para ito ay magkaroon ng positibong resulta. Dahil kung walang mga kuto na yon, hindi lalayo yung mga gwardiya sa kanilang kulungan at hindi sila makakapag-Bible study, hindi sila makakapag-share doon sa kanilang kapwa preso. Dahil doon, maraming nakakilala sa Panginoon na kapwa nila preso. Mga kapatid, giving thanks in all circumstances is a supernatural act that requires faith. Kailangan ng pananampalataya. And it goes beyond mere positive thinking. Hindi lang ito positive thinking, kundi ina-acknowledge natin dito na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Even in difficulties. As we practice gratitude, masusumpungan natin yung peace ng Diyos. Yung joy, yung strength na sa Diyos lamang natin masusumpungan. Tandaan po natin, gratitude does not deny hardship. Hindi po natin dinideny yung sakit ng kalooban, hindi natin dinideny yung kalungkutan, hindi natin sinusuppress yung ating emotion because we are emotional creature. May emotion tayo. Nasasaktan tayo. So, hindi natin to dinideny, but as we give thanks to God in all circumstances, ito po'y nagtatransform sa atin kung paano natin tinitingnan yung mga pangyayari, mga pagsubok, mga problema, mga hamon sa ating buhay. At hinahayaan natin na ma-experience natin ang kabutihan ng Diyos anuman ang dumating sa ating buhay. Tandaan po natin, anuman ang sitwasyon sa ating buhay, anuman ang pinagdadaanan natin, hindi po nagbabago ang Diyos. Mabuti pa rin siya. And He is good. And He will be good all the time. So, let us be, as a people of God, as children of God, piliin nating magpasalamat at magtiwala sa kalooban ng Diyos. Dahil alam natin na ang Diyos ay kumikilos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Romans 8:28. This week, let us strive. Sikapin po natin na i-practice itong pasasalamat na ito. Intentional po nating gawin na magpasalamat. Ibig sabihin po, pag sinabi intentional, talaga sasadyain natin na magpasalamat. Sa bawat araw, pasalamatan natin ng Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. Simulan natin itong week na ito. Give thanks not just in good
times, but even in challenges, trusting God is with us and He will bring us through. So as a response, pasalamatan po natin ang Diyos sa pamagitan ng isang awitin. No? Tayo po tayo. Yan. Mga lalaki, mauna tayo. Yan. Mamaya naman, mga babae. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name all together. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. O, mga babae naman. Ladies. I come before you today, and this is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All together. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, sa lahat po ng mga nangyari sa amin this past few days, Panginoon. Lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin sapagkat tunay po na mabuti ka at ikaw ang Diyos na makapangyarihan at may kontrol ang lahat. Salamat po dahil alam namin mula po sa aming napag-aralan ng lahat ng ito, Panginoon, ay kalooban mo. At sa lahat ng ito ay meron kang ginagawa, Panginoon. At nawa sa lahat ng sitwasyon sa bawat araw sa aming buhay, ang aming puso ay maging mapagpasalamat. Lord, patuloy niyong baguhin ang aming mga puso, Panginoon. Mula po sa pagrereklamo, ito po ay mabago at mapalitan ng pagpapasalamat, Panginoon. Na kami po ay maging mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng aming pinagdadaanan. Lahat ng ito ay aming pasalamatan dahil meron kang magandang gagawin sa mga bagay na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Maraming salamat, Pastor, sa isang napakagandang mensahe. Naway, may apply natin to sa ating mga buhay na maging mapagpasalamat sa maliit, sa malaking bagay na nangyayari sa ating buhay. Naway maging cheerful din tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Yung ating mga puso din ay maging mapagpasalamat din sa pagbibigay. Maggalak tayo sa pagbibigay sa Panginoon kasi ang Lord naman ay nagbibigay ng blessing sa bawat isa. Basta ang mga puso natin ay masaya na nagbabalik ng para sa Kanya. Even ang Lord naman is mayaman sa lahat ng bagay. Pero dapat ibalik pa rin natin yung nararapat para sa Kanya. Dahil yung mga pinaghihirapan natin, especially yung mga sinasahod nyo sa mga trabaho, especially may mga trabaho, and even yung may mga business, huwag natin kalimutan na magbigay sa Panginoon. Kasi lalo tayo pagpapalain ng Lord, promise yan. Hindi niya tayo bibigawin kasi ang Panginoon ay tapat, at naway maging tapat din tayo sa Kanya, lalo na sa pagbibigay. And maging thankful sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Dahil hindi natin maiwasan yung mga pagsubok na dapat natin di malagpasan sa araw-araw. Especially doon sa mga nasalanta, isama din natin sila sa mga prayers natin. Kung meron man kayong konting maibibigay, mag-donate din po tayo. At mas better kung even wala tayong maibigay, prayers pa rin na malagpasan nila yung mga pagsubok, especially yung mga nawalan ng bahay, nawalan ng pamilya, nawalan ng hanap buhay. Maging thankful po tayo lahat sa mga nangyayari sa buhay natin kasi nandito tayo sa Manila, hindi tayo masyadong naapektuhan ni Bagyong Christine. Makibukas po tayo sa Biblia, Kawikaan, 10:24 and 25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak matutulungan. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, mas better na magbigay tayo kesa tayo yung tumatanggap. Iyon yung pinaka-the best na gawin natin. Mas lalo na ngayon, mas marami nangangailangan. Hihanda po natin ating mga puso sa pagbibigay sa Panginoon. Ready na po natin ating mga sarili. Simulan na po natin ang pagbibigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now.
pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, dinadakila, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa. Panginoon, nasa inyo pong harapan ang aming ikapo bilang pasasalamat, O Lord, at pagbabalik ng nararapat para sa inyo. Lord, pagpalain niyo po ang mga taong narito, Panginoon, ang inyong mga anak, O God, na patuloy na hindi kayo kinakalimutan, Panginoon. Especially, Lord, itong ikapo na ito, Panginoon, ay naway magamit, Panginoon, sa inyong iglesia, O Lord. Maraming magawa at ma-reach out, O Lord. At mas marami pang pagpalaing, Panginoon, at matulungan, O God. At mas marami pa tayo may dalang kaluluwa, Panginoon, sa inyong tahanan, O God. Lord, maraming salamat po. Alam ko po na, Lord, na bawat isa ay may pinagdadaanan, ang kanilang mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay, O Lord. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa. Gamitin niyo po kami, Panginoon, maging mapagpala sa kanila, O God. At i-bless niyo rin po ang simbahang ito, Panginoon, na mas marami pa kaming maaya, Panginoon, na kaluluwa, O God. Lord, sa mga nagbigay at hindi nagbigay, Panginoon, kayo na po ang nakakalam, O God, ng kanilang mga puso, Panginoon. Balit man yan o malaki, O God. Basta masaya sila na maibalik sa iyong nararapat, O God. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo pa rin sila ng kalakasan, wisdom, O God, and protection, Lord, sa kanilang hanap buhay, O God, sa bahay man, or sa trabaho, sa eskwelahan man, or saan man sa labas ng tahanan, O God. Protection, Lord, sa bawat isa, Panginoon, ng iyong mga anak. And kung ano man yung may mga karamdaman, Lord, pagalingin niyo po, Panginoon. Kung ano man yung mga dinadala namin sa puso namin na mabigat man yan, or hindi namin inaasahan, Lord, Panginoon, malagpasan po namin itong lahat, O God, sa papamagitan niyo, Lord. Patuloy lang kami magtiwala, Panginoon, at maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, O Lord. Sa lahat ng aspeto, Panginoon, maliit man yan o malaki, Panginoon. Turuan niyo pa rin kami na i-remind ang bawat isa na may apply namin na maging mapagpasalamat, Panginoon, sa pamamagitan niyo, Panginoon. Dahil, Lord, wala naman po kami kung wala kayo, Lord. Wala po ang lahat ng kung anumang meron sa buhay namin, mga bagay man yan, partner, asawa, boyfriend. Kayo po ang dahilan kung bakit nariyan po sila, Panginoon. Pamilya, mga anak, patuloy niyo silang samahan, proteksyonan, O Lord. Sa papamagitan niyo, Panginoon, maging mapagpala din po kami sa bawat isa na mas nangangailangan, kahit panalangin man yan, O Lord, financial man yan, or kahit simpleng usapan, O God. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay namin, O God, na patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, O God. Especially, naway hindi kami magsawa na ibigay namin yung dapat ibigay sa inyo, Panginoon. Ibinabalik po namin lahat sa inyo, Panginoon, ng may pagpapasalamat, O God. Ibinabalik po namin sa inyo ang kapurihan, kaluwalhatian, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amazing morning, everyone! At welcome muli sa ating church na Pico Christian Alliance Fellowship. Isang napakagandang pagpapala sa Panginoon na naririto tayong lahat at yun yung dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Dahil hindi ka nandyan sa upuan na yan kung hindi dahil sa Panginoon. Okay po? At talagang dapat ipagpasalamat natin ang lahat ng mga blessing, lahat ng mga ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Tunay yung message talaga ni Pastor at dapat ay lahat tayo ay na-bless sa mensahe sa araw na ito. Yung mga talento natin, yung mga finance natin, yung bawat isa na nasa tabi mo sa araw na ito, yan ay dapat mong ipagpasalamat sa ating Panginoon with a grateful heart. So, ngayon, dadako na po tayo sa acknowledge and announcement. Pinagpapasalamat po natin ang ating call to worship, ang mga leaders for today, call to worship kay Ate Jenny Taton, sa ating scripture reading, Alexis Vasquez, call to offering kay Ate Julian Leron,
And sa ating speaker for today na nagbigay ng makabuluhang mensahe tungkol sa pasasalamat ay si Pastor Rafi Mala. Bigyan po natin sila ng palakpak. And now po, sa next Sunday, sa scripture reading po, nandyan po si LJ Malang. And sa call to offering naman po si Ate Mercy Lazado. And for next leader, yun na po yun. And sa praise and worship team po, ina-acknowledge din po natin si Ate Jenny bilang song leader. Sa backup, si Ate Leisure and yours truly. Sa ating guitarist, nandyan ni si Jermaine and Joseph Taton. Sa ating bassist, si Rovic Malang. Sa ating keyboardist, si LJ Malang. Sa ating drummer, si Jasper Taton. And sa ating devotion kaninang umaga ay si Jenny Rose Vasquez. For our church activities, samahan po natin ang bawat isa nating kapatiran sa pananalangin every Wednesday at 8 p.m. Youth Connect po every Saturday sa mga youth na boys, Saturday 5 p.m. And sa ating mga batang babae naman on Sunday, ngayong Sunday 5 p.m. Sa ating children ministry naman po, mamaya at 3 p.m. And then, sino po bang sponsor natin? Ayan, for November sponsor po, Taton Family. Sa 10 naman po, Galito Family. Sa 17, Venus Family. And sa 24 po, lahat po yan. Hindi, anniversary po kasi natin yan. So, ayan po, para sa December sponsor, pinapakita naman po, meron pa pong space dyan. Baka naman. may espasyo pa po para sa December 8. Kung sino po ang tinatawag ng Panginoon para mag-sponsor sa December 8. Ayan po, lapit lang po tayo kay Sister Helen or kay Jenny Rose po. Okay po, sa ating Don't Watch po, samahan po natin ang ating mga kapatiran sa pananalangin po tuwing Saturday at 5 a.m. Hindi lang po ito para sa mga kananayan ha, pwede po ang lahat dumalo at sumama sa pananalangin po sa tuwing Sabado 5 a.m. May other announcement po para sa Southeastern Luzon District Youth Leadership Summit. So, samahan po natin kung sino po ang pwede sa journey, ano po ito? Journey for U-Turn sa Onesimo, Laguna sa December 22 to 23, 2024. So, yung pre-registration po natin is 1,250. Kapag hindi na po kayo umabot dun sa date ng registration, madadagdagan po ang registration fee ng 1,500. So, each church daw po is required to have at least one attendee. At tatandaan ko po, kung sino man po ang a-attend, sponsor na daw po ni Jenny Rose yon. Tama po ba? Last Sunday, sponsor na daw po ni Ate Jenny Rose. So, kung sino daw po yung gustong sumama, nandyan po kay Ate Jenny Rose, siya po ang mag-i-sponsor. Hindi biro lang po. Okay po, sana may isa o kahit dalawa na sumama po sa ating activity and fellowship na yan. And other announcement po, wala na, and yun lang po para sa araw nito. So maraming salamat po sa lahat ng mga leaders today at yun lamang po, maraming salamat po. Happy birthday to you. May November birthday. Mai, Rin, Venus. Magpapakain daw si Mai. Happy birthday to Happy birthday, Mai Rin and Ate Janilyn Soriano. Happy birthday po. And advance din po kay Tatay Roger Venus, kay Ate Leisure Galito. Sa 17, advance happy birthday din kay Micaela Eviota and kay Alexis Vasquez sa 27. So sa lahat po na mag-birthday this November, happy birthday po. Sana po ay magpakain po kayo. Wala po. Sabiro lang po. So, yun lang po para sa araw ito. Muli, maraming salamat sa ating leaders for today. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo sa ating church service. At ibibigay ko na po ang mikropono kay Pastor. Thank you po and God bless. Okay, good morning uli. As we prepare our hearts sa ating pong communion, aawit ulit tayo ng isang awitin. No?
Kaya tayo uli tayo. Let us break bread together. Let us break bread together on our knees. Let us break bread together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us drink wine together on our knees. Let us drink wine together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us praise God together on our knees. Let us praise God together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. Hallelujah. Lord, as we prepare to partake in the communion this morning, dalayan ko nga po, Panginoon, na ihanda nyo rin ang aming mga puso at nawa nga po ay patuloy nyo po kaming samahan at gabayan sa gawain na ito, Panginoon. Nawa nga po, kayo po ang patuloy na maitaas at mabigyan ng kaluguran. Pinupuri ka namin, itong ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo makaupo. Ang ating pong maikling mensahe para sa ating communion this morning ay pinamagatang pakikibahagi sa dugo at katawan ni Kristo. At ang ating pong text ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Sabi doon, ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito ang pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinaghahati-hati, hindi ba ito ang pakikibahagi sa katawan ni Kristo? Ang kabanatang ito sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay nagpapakita ng malalim na kahulugan ng pakikibahagi o communion sa dugo at katawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng talatang ito, by the way, iba't iba po ang tawag dito sa communion. No? Communion, tinatawag din Eucharist, no? At minsan tinatawag nating Lord's Supper. Kaya lang, hindi naman hapon ngayon, kaya tawagin na lang nating communion. No? Kasi kung tatawagan nating banal na, o huling hapunan, hindi naman tayo maghahapunan ngayon. No? So, communion, yan. Ito pong talatang ito ay nagpapakita o pinapakita ni Paul na sa pamagitan nito ay maunawaan natin bilang mga mananampalataya ang tungkol sa pagsasama-sama at kabanalan ng communion. Sa ating pagbubulay sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16, ating susuriin ang tatlong pangunahing punto. Una, ang pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Sabi doon sa unang bahagi, ang saro
ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito ang pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Pagpapala sa dugo ni Kristo. Okay? Ang dugo si Kristo ang nagdadala sa atin ng bagong tipan ng kaligtasan. Sa pag-inom natin doon sa saro o doon sa cup o maliit na cup na naglalaman ng Diyos na nagsisimbolo sa kanyang dugo, hindi lang tayo umiinom ng simbolo, kundi binibigyang halaga natin ang pagdurusa at sakripisyo ni Kristo. Inaalala natin at binibigyan natin ng importansya yung kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus. Sa sarong ito ay nagsisimbolo rin ng pagpapatawad at paglilinis. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay napatawad at nilinis mula sa kasalanan. Ito ay isang paanyaya sa atin na tayo po ay magkaroon ng malinis na puso sa harap ng Diyos. Kaya po, bago tayo makibahagi o bago tayo kumuha ng tinapay at Diyos, ay nagkakaroon tayo ng pagsasaliksik sa ating mga puso. Para kung meron po mga kasalanan na dapat ihingi ng kapatawaran sa Diyos, ay makapag-confess po tayo bago tayo mag-join o makibahagi sa banal o sa communion. Sa pamagitan po ng gawain na ito ay ating pong ipinapahayag din yung ating pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Excited po ba kayo na maghihintay o naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Sure po yan dahil yun po yung kanyang ipinangako na siya ay muling babalik. At sana po habang tayo naghihintay, nandun yung ating excitement. At nandiyon yung ating kahandaan na anumang oras bumalik ang Panginoon, tayo ay ready. Kaya dapat, para tayong Boy Scout, always ready. Para hindi tayo abutan ng Panginoon na hindi handa. No? So, mahirap po yun. So, tuwing iniinom po natin yung juice na nagsisimbolo sa kanyang dugo, ating pong inaalala, nare-remind po tayo, hindi lang sa nakaraan, ano ba yung nakaraan? Yung pong nakalipas o natapos na gawain ng Panginoon sa Kristo doon sa krus, yung kanyang sakripisyo doon sa krus. Hindi lang natin inaalala ito, kundi tayo po ay excited din sa kanyang muling pagbabalik. Pangalawang punto, pahibahagi sa katawan ni Kristo. Ang tinapay na ating pinaghahati-hati, hindi ba ito ang pahibahagi sa katawan ni Kristo? Sa ibang mga churches po, ang ginagamit po nilang tinapay ay yung pong isang buong tinapay. No? So doon po ay pumipira-piraso po yung bawat members na nakikibahagi doon sa communion. So pinapaikot po yung tinapay at kukuha ka ng piraso. Pero in our case, ang ginagamit po natin ay ostia. So hindi ka napipiraso. Pira-piraso na yan. No? So mula po sa isang loaf ay pinaghahati-hati po natin, pinagpipira-piraso po yung tinapay. No? At ito po ay simbolo ng pagkakaisa. No? Dahil yung pong tinapay mula sa isang loaf na pinagpira-piraso. No? So ito ay nagsisimbolo sa ating pagkakaisa. Yung pagputol at paghati ng tinapay sumisimbolo sa ating pagiging bahagi ng isang katawan, the church. No? Ang tinapay ay sumasagisag din sa katawan ni Kristo na inialay niya para sa atin. At ito rin ay nagpapakita ng ating pagkakaisa bilang mga mananampalataya. So sa pamagitan po ng ating pag-partake sa communion, pinapakita po natin yung ating pagiging isa, yung ating pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya. Sa pamagitan din po nito ay pinapakita din po natin yung ating pakikibahagi sa pagdurusa ng Panginoon. Sa pagsali po natin o sa pag-join po natin sa communion, tayo po ay lumalahok din o nakikibahagi din sa pagdurusa ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ay tinawag o tinatawag na mamuhay ng may kabanalang o kababaang loob at may pusong handang maglingkod katulad ni Kristo. Sabi niya, I came not to be served, but to serve. Ito rin po ay nagpapakita ng pagpapanibago ng ating buhay. Ang pagtanggap sa katawan ni Kristo ay hindi lamang panlabas na ritual,
kundi isa ring panloob na pagpapalakas sa ating pananampalataya at pamumuhay. Pangatlong punto, pagtutol sa Diyos-Diyosan at pagsamba sa tunay na Diyos. Sa pamagitan po ng ating pakikibahagi sa communion, ating pong idinideclare na wala po tayong ibang sasambahin kundi ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos. At ating pong tinututulan, tinatalikuran ang lahat ng Diyos-Diyosan sa mundong ito. Sa konteksto ng kabanata na itong unang Korinto, ay binibigyang diin ni Pablo na ang pakikibahagi sa communion ay taliwas sa pakikibahagi sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang pagtutol sa kalooban ng Diyos at ang communion ay isang tanda ng ating paninindigan sa ating pananampalataya. So, sa pagkuha po natin ng tinapay at juice, ating pong dinideclare na tayo po ay naninindigan sa ating pananampalataya, na tayo po ay sinasabi natin, pinapahayag natin na wala tayong ibang paglilingkuran at sasambahin kundi ang nag-iisang Diyos na buhay. So, sa pamagitan po nito ay ating pong tinatalikuran ang anumang anyo ng pagkakasala. Ang tunay na pagsamba ay nasa kabanalan at hindi sa pagsunod sa mga Diyos-Diyosan o pagpasok sa kasalanan. Pinapakita po natin dito na tayo ay dapat lumakad sa katwiran at katapatan. Pagsamba bilang pag-aalay. Kung tayo po ay tunay na nasa Panginoon, ang ating pong buhay ay isang alay sa Kanya. Sabi ni Paul sa Romans chapter 12, verse 1, offer yourselves as a living sacrifices. Mga buhay na handog po, inaalay natin sa Panginoon. During the Old Testament times, ang inaalay po nila ay mga patay na hayop. Sa New Testament, hindi na po patay na hayop ang ating inaalay, kundi ang ating mga sariling buhay bilang mga buhay na kaloob, mga buhay na handog sa Panginoon. So sa bawat pagtanggap po natin nung saro at tinapay, ito po ay isang reminder sa atin na tayo po ay nakalaan lamang sa Kanya at wala ng iba. Ito po ay paalala sa atin na tayo po ay pag-aari ng Diyos at ang buhay na ito ay sa Kanya lamang natin inilalaan at wala ng iba. Ang 1 Corinthians chapter 10, verse 16 ay hindi lamang isang paalala sa ritual ng banal na hapunan, kundi isang paanyaya na tayo'y maging bahagi sa buhay, dugo at katawan ni Kristo. Sa ating pong pagsasama-sama, ating pinapalakas ang ating pananampalataya at tinatanggap ang ating pagkakaisa bilang iisang katawan sa Panginoon. Nawa po maging pagkakataon ang banal na hapunan na ito po'y magbigay inspirasyon sa ating pamumuhay na may kabanalan, paglilingkod at pananampalataya sa Diyos na nagkakaloob sa atin o nagkaloob sa atin ang Kanyang anak para sa ating kaligtasan. Tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan, salamat po sa inyong dugo at katawan na hundog para sa aming kaligtasan. Naway ang bawat pagdiriwang namin ng communion ay maging tunay na pagpapalalim sa aming pananampalataya at pagmamahal sa inyo. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa aming pakikibahagi sa inyong sakripisyo at pagkakaisa bilang inyong katawan, ang Iglesia. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At this point po ay tatawagan ko po ang ating kamanggagawa, si Pastor Vlad, para mag-assist sa ating communion at hilingin po natin siya na panalangin yung ating mga elemento, ang tinapay at ang juice. Sige po, tayo po'y manalangin, tayo po'y yumuko. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito na kami ay muling nagtipon para gunitain ang inyong banal na hapunan, God. Salamat po, Lord. We pray na i-bless po ito. Maunawaan namin, God, kung habang ito'y iti-take namin, Lord, maalala ka namin, God,
every time na kami ay kumakain ng tinapay at umiinom, Lord, ng ubas, God, naaalala ka namin, God, yung kamatayan mo sa krus, God, at kung paano ka nagsilbing buhay sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, God. Bless mo ang bawat isang magtitake. Nawa, ito ay mag-symbolize, Panginoon, na ang aming buhay ay para sa inyo. Ang inyong buhay ay inalay niyo sa amin, God. Salamat, Lord. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so stay lang po tayo sa ating kinaupuan at kami na po ang magdadala sa inyo. Tayo po tumayo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabi siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ng simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ng simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa tinapay at juice na nagsisimbolo ng inyong katawan at dugo na inialay po ninyo doon sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at kami po ay maihayag na matuwid sa harap ng Diyos Ama sa pamagitan ng natapos na gawain po ninyo doon sa krus. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, sa amin pong pakikibahagi sa communion na ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. At kami po ay nagpupuri dahil alam po namin na meron kang inilaan na mga pagpapala sa bawat isa na naririto. At sa mga oras nga po ito, Panginoon, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo na ang aming pong mga kabigatan, mga pangangailangan, mga hamon na aming kinakaharap, lahat po ng ito, amin pong isinusuko sa inyong paanan, Panginoon. Dahil alam po namin na sa inyo ang lahat ng ito ay may solusyon. Sa inyo ang lahat ng ito ay makatugunan. Sa inyo ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kalutasan. Nawa nga po, patuloy samahan ng bawat isa sa mga sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa. At dalayan ko, Panginoon, itawid niyo po kami sa lahat ng ito. Sa pamagitan ng tulong at biyaya po ninyo, lahat po ng mga hamon, mga pagsubok, mga problema ay aming malagpasan at mapagtagumpayan sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Patuloy po kaming nagtitiwala sa inyo sa lahat po ng aming pangangailangan, maging ito man ay financial, maging ito man ay spiritual, emosyonal. Lahat po ng ito, Panginoon, lahat ng pangangailangan ito, pinagkakatiwala namin sa inyo. At dawa nga po sa paglabas namin sa lugar na ito, ay daladala po namin ang inyong kalakasan, kapayapaan, pagpapala at kagalakan, Panginoon. Upang ito rin, Panginoon, ay maging isang magandang patotoo sa mga taong nakakita sa amin na bilang mga mananampalataya, kami po ay hindi nawawala ng pag-asa. Sa halip, ang aming puso ay punong-puno ng pag-asa dahil sa inyo, Panginoon.
ang aming puso, Panginoon, ay punuin nyo ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo sa aming buhay. Pagpalain ka, Panginoon, nawa nga po, patuloy po yung malugod sa aming buhay. Naway lubusan kayong pabalalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo. Amen. 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 God bless you all.